Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa Pilipinas, isa pa ring concern pagdating sa dental health ay ang mataas na kaso ng mga Pinoy na nakararanas ng bulok ng ngipin at gum disease. Sa pinakahuling datos ng Longitudinal Study of Aging Health in the Philippines o LSAP, lumalabas na nasa 8 na lang ang natitirang ngipin ng older Filipinos. 32% din ang wala ng ngipin na tumaas sa 51% sa edad na 80 pataas. Kaya naman ngayong National Oral Health Month, alamin natin kung paano nga ba ang tamang pangangalaga sa ating mga ngipin upang mapanatili ang ating healthier smile. Ngayong linggo makakasama natin si Dr. Rafi Borromeo, ang consultant ng Department of Dental Medicine sa Asian Hospital and Medical Center upang pag-usapan nga itong napapanahong National Oral Care Health Month ngayong buwan ng Pebrero. Dr. Rafi, magandang araw po and welcome po sa ating programa, ang Expert's Opinion. Happy Sunday po, Doc. Hello. Magandang magandang araw din sa inyo. So, thank you for inviting me. So, let me share the thoughts and everything na makakatulong sa ating mga viewers at saka listeners, di ba? Doc, nabanggit nga po natin kanina itong National Oral Care Health Month ngayong buwan ng Pebrero. Pero pwede niyo po ba munang ipaliwanag po sa amin ano po ba yung Oral Health Month at ano po ba yung tema natin ngayong taong 2026, Doc? Okay, so ang Oral Health Month, it's every February of the year. No, so parang the national government or the national group or the Philippine Dental Association celebrates or parang may awareness campaign tayo or kami to the people, no, every February. So ibig sabihin, for the whole month of February, we celebrate it or we call it the National Oral Health Month. Okay? So with support of Department of Health also. So this year, meron tayo every year nag-iiba yung theme natin. So this year, iba ang theme natin ngayon. So sa national, ang theme natin is tara na, cleaning and fluoride, san ka pa? So kakaiba, di ba? Okay. So that's our main campaign now kasi parang we want to focus on preventive, di ba? Pag na-prevent natin ang sira sa ngipin, so wala tayong gastos, wala tayong sakit sa problema, wala tayong sakit sa katawan, di ba? So that's the main focus of the National Dental Association, di ba? Yes. Pero Doc, in our latest data po, Doc, gaano po ba kalala yung problema natin ngayon pagdating sa dental health o oral health ng mga Pinoy? Kasi may nababasa tayo ngayon na may mga pagdating daw ng at the age of 80 plus above or kapag tumatanda tayo, may bilang pala po ng ngipin tayong pinagbabasehan. So actually, marami kasi sa atin deprived of dental, services, no? So let's face it, mahal pumunta sa dentista. Mahal. It's not a priority ng mga tao, di ba? So, but another campaign of the Department of Health is meron tayong tinatawag na 70-20. 70-20. So, when you say 70-20, when you reach the age of 70, dapat meron ka pa at least 20 teeth. So it's a big campaign, no? So parang it's patterned after another country, no? Okay. Pero ngayon sa Philippine setting, we want by the age of 70, 20 teeth pa ang present, hindi yung 0 teeth, di ba? Kaya we're trying to change the culture, the habit, yung thinking ng tao na let's focus on preventive as much as possible, di ba? Yes, Doc. Nabanggit nyo nga po yung habits ng mga Pinoy, pero matanong ko na po yung factors na nakikita nyo, bakit marami pa rin po ba yung Pinoy na nakararanas ng nabubulok ang ngipin and also na mayroong gum disease? Ano po bang sa tingin nyo, Doc? Okay, so in children kasi, usually we start with kids, no? Sa bata pa lang, we start at a younger age dapat.
Kadalasan sa mga bata, yung mga marami tayong nakikitang sira kagad ang ipin, no? Yes. For those people na sometimes pupunta sa amin, sirang-sira lahat ng ipin, di ba? Maraming factors bakit ganun yung nangyayari, no? So I think it's how the mindset of the people, di ba? Sabi ko nga, bakit yung nanay, kunyari, let's say yung nanay, ang ganda-ganda ng cellphone, di ba? Pero siya, bungi, di ba? So parang, if ang nakita namin na pattern, kunyari ako nanay, parent, bungi-bungi yung ipin, so what can you expect, di ba? Ano yung sa tingin niya, okay lang na bunutan yung anak niya, di ba? So, the preventive part is not there anymore. So, it's all the yung mindset natin na dapat, sa bata ka pa lang, focus natin ang preventive. So, kaya ngayon, we will trying to come up with programs na on preventive, no? Preventive tayo. Fluoride, may cleaning, meron tayong flossing, It's all, we have to bombard our patients on education, di ba? It's education that will one way of solving the problem. Pero Doc, we're talking about these preventive measures. Pero kapag po ba nagkaroon tayo nito ng mga complications po, ano po ba yung pwedeng maranasan ng isang tao? Hindi, syempre, sasakit ang ipin, di ba? So ngayon, ang nangyayari, like you mentioned also kanina, yung gingivitis, di ba? Studies have shown na merong kung may gingivitis ka, merong linkage yan to heart problems, no? So, there's already evidence na nagkakaroon ng sakit sa puso, no? And if you're a pregnant woman, ito isa pang study na very, very, we're very much telling our patients, no, na yung buntis, kunyari buntis ka, tapos hindi mo inalagaan yung ipin mo, tapos may gingivitis ka. And tendency, merong mga evidence na yung bata, pag you gave birth to the child, preterm, o kaya naman low birth weight, These things, parang lumalabas, parang may connection di ba? Yung oral health natin, may connection natin sa whole body natin, ng tao, di ba? So, kaya nga, ang focus, if we want to prevent these things, prevent natin, turuan natin ng mga tao, then at saka natin i-observe. Kasi I think we're lack of education lang din ang nangyayari, sir, di ba? Pero Doc, sabi nyo nga po kanina, maraming konektado na pwedeng mangyari sa atin, sa katawan natin. Once na sakitan tayo ng ipin, minsan na-experience natin na hindi na tayo nakakakilos talaga. Halos kapag lalo na sa gabi, malamig ang panahon. Pero Doc, paano po ba talaga yung tamang pangangalaga po sa ating mga ngipin? Okay, ang ano dyan kasi sabi ko nga, I'll go back to cleaning, no? Cleaning lang, or toothbrushing. Toothbrushing, I don't know. If I'll ask you, how long do you brush your teeth? Diba? I'll ask you, how long do you brush your teeth? 1 minute ba? 2 minutes ba? Diba? So, ang ideal, what we recommend is brushing the teeth for 2 minutes. Nagagawa ba ng mga natin, di ba? Nagagawa ba natin na 1 minute sa taas, 1 minute sa baba? Aside from that, tama ba yung pag-toothbrush natin, di ba? Kasi kadalasan, tinatamad. Marami akong pasyente, pag tinanong mo, toothbrush ka ba? Because tinatamad. Because just tinatamad. No? But again, toothbrushing is important. Diet is important. Kagaya ng bata, again, we go back to the child. Yung pagdedede sa gabi, using the bottle, nakababad the whole time, what can you expect? So parang nadudurog na lahat yung ipin, no? So imagine, meron ako isang pasyente, he's like 4 years old, no? 4, 5 years old. Alam mo, he consumes 8 bottles at night. You can just imagine. So, pag tingin mo sa ipin, sirang-sira. So, these things, yan yung mga
nagiging problema natin. So if you look into that solution, ano man solution? Ito preventive pa rin, di ba? We start young. Let's say, as soon as lumabas yung ipin ng bata, then we you bring them to the dentist. Kami, we will help you guide the step by step yung eruption, di ba? So that way we prevent yung mga unnecessary, yung mga sira ng ipin, no? I think it's just the brushing, yung tamang pagkain. So ang pagkain natin, I tell my patients, it's how long the food stays in the mouth, no? Paano yun, no? Kanyari, kumain tayo, di ba? Ang Pilipino, how many times do we eat in a day? Usually Breakfast, 3 times. merienda, lunch, Breakfast merienda, dinner, tapos midnight snack, di ba? So we're practically eating every time, no? So you can just imagine yung pag kumain ka, after 30 minutes, yung pagkain na naiwan sa bibig mo turns into acid. So kung kain ka ng kain, so nangyayari yung tuloy-tuloy yung acid, pataas ng pataas, tataas. Kunyari, kumain ako, after 30 minutes, pataas na siya, bababa yung acid, kain ulit ako, sa akyat ulit. So practically, tuloy-tuloy yung acid in the mouth. So nangyayari, mas prone to dental caries, ma-prone masira, ma-prone mabutas, di ba? Kasi nga, very acidic yung mouth. Unlike other countries, may mga countries na very parang breakfast, lunch, dinner lang ang kinakain nila. Strict sila sa No diet in po. between. Mas magaganda yung mga ipin nila, di ba? But in the Philippine setup, mga bata may access sa sugar, sa, di ba? Madali, they have access to the store to buy candy, di ba? These factors, maraming, it's hard to but it all boils down to, again, the family or di ba? Apo. Yes. Pero Dok, tanong ko na rin po, 2 minutes ang tagal dapat ng pagtutoothbrush natin. Pero gaano naman po dapat kadalas na mag-toothbrush? And also, nagmamatter po ba yung amount of toothpaste? Depende kung adult o kids? Okay, I forgot to tell you, no? Meron tayong tinatawag na sipilyo. For children, sipilyo. And you can do this in a way for the adults also. Sipilyo, what do you mean by sipilyo? Sipilyo, S meaning sapat na fluoride. So, ibig sabihin, ang fluoride na available sa toothpaste, merong 1,000 parts per million of fluoride, merong 1,500 parts per million. So, yung mga toothbrush na pambata has 1,000 parts per million. So, from 0 to 6 years old, you use baby toothpaste, no? 6 years old and above, binibigyan nyo na ng adult toothpaste. Okay? So, sipilyo, S. S, that means, yun nga, yung sapat na fluoride, no? I, ano ba yung I? Iwasan magmumog. Ibig sabihin, when you brush your teeth with the toothbrush ka, hindi ka na nagmumumog, you just spit it out. Di ba? Kakaiba. So ano ibig sabihin nun? So you want the fluoride in the mouth to stay there the whole night, di ba? Ay, yung letter P, paikot-ikot, dapat circular. Circular motion. You have to do circular. Okay. Circular yung ano niya. So kunyari ito yung toothbrush mo, ito yung toothbrush mo, dapat yan, di ba? So circular yun. Okay, Doc. Okay? Circular. Hindi ganon, circular. Okay. Paikot-ikot. Tapos, letter P. paikot-ikot. Yung isa, pwede natin ilagay ang wastong amount ng toothpaste. So, sa 0 to 2 years old, dampi lang. Kunyari ito yun. Dampi. No? Lagyan lang ng kaunti. 2 to 6 years old, parang size ng kernel, ng corn, no? Gamais, no? Then, for 6 years old and above. So, 0 to 2, 2 to 6, 6 and above, yung buong bristle na with toothpaste. Okay? So, again, 2 minutes, tapos ganun. So, CP. L,
ibig sabihin lagi, araw, gabi. So Lagi morning and nighttime. So usually, ang we recommend, ako I Twice. tell my patients, in the morning, when you wake up, you gargle with water, then you eat breakfast, then you brush your teeth. Okay? Okay. Sa gabi naman, ganun, sa gabi, iba. So, ang last activity has to be brushing. No? Brushing. Pagkakain. Last activity ng bata, whether matanda or bata, ang last activity sa gabi, brushing bago matulog. Okay? Then, malapit na. Okay. Araw-araw, Letter Y. Letter Y na tayo, kain. Doc. Tapos yung Y, yes tayo sa kain. Yun nga. Kain, brush, tulog. Tapos, Letter O. ang O, orasan ng 2 minuto. So, sepilyo. So, O, 2 minutes. Diba? So, yun yung entirety na Pilyo. we're trying to with DOH. Yun ang pinopromote natin sa mga local government units, sa government centers, gano'n. So yun na yung namin, dinidisseminate namin now. Paano po ba natin masasabi na mayroong healthy ng ngipin ng isang tao? Especially sa mga bata, normal po ba talagang nasisiraan sila ng ngipin o natatanggalan o nabubulukan ng ngipin? How can we say that Hindi, our teeth are healthy po? Alam mo, you will be surprised. May mga pasyente na hindi natatanggalan, parang sa sobrang tibay ng baby teeth nila, hindi natatanggal, no? So, which is good also, no? But there are cases naman na parang nabubulok agad. So, parang, it's how you, like for in children, pag may nakita kang puting, usually in mga white spot lesions, Opo. in young children, makikita mo na you suspect there's already caries, no? Nag-umpisa pa lang na sisira yung tooth, no? Merong white spots, no? Makikita mo dito sa harapan, kadalasan dito sa taas, no? So, sometimes when you look at that, sabi mo, then you go na to the dentist para ma-identify natin nag-uumpisa na ba yung sira or not, no? So, malalaman mo naman kung ano yung itsura ng healthy gum. Healthy gum, healthy tooth. Healthy gums, pink siya, yung teeth, malinis, shiny, no? The same goes with adult patients, no? Remember, ang kulay pala ng baby teeth is white. Permanent is light yellow. That's normal, no? So, you don't expect na when you kaya natatanong ng mga nanay, Dok, yung permanent teeth ng anak ko, madilaw. No? But it doesn't mean there's something wrong. That's the right color, di ba? As you age, nagla-lighten siya ng konti, no? But of course, for you to identify kung may sira talaga, of course, kita mo siya, may white spot lesion, tapos may konti, may butas, or nagkakaroon ng brown spot, then you go to your dentist kahit wala pang nararamdaman. Kasi sometimes, nagiging reactive kasi yung pasyente natin ngayon. When you say reactive, pag nangilo, then go to the dentist. Opo. hindi yung parang let's prevent pain o parang go to the dentist, ma-prevent natin siya, maiwasan natin yung ngilo, yung sakit ng ngipin, di ba? Pero Doc, bukod nga dito, pag-usapan din po natin yung mga impormasyong laganap po online tungkol sa iba't ibang oral care practices and also sa mga misconceptions. Una dito, Doc, totoo daw po ba na nabanggit nyo nga po kanina hindi dinudura o hindi na minumumog yung toothpaste kapag tayo ay nag-toothbrush? Ito po ay recommended po talaga ng mga doktor. Yes. So ang toothpaste hindi siya minumumog, di ba? It's the mouthwash, no. Ang toothpaste you leave it there, no. What I'm saying is you brush your teeth with fluoridated toothpaste, then spit. We call it dry brushing. Kasi nga we want the effect. May mga studies na yung fluoride in the toothpaste when touching the teeth topically has more effect, is effective, di ba? Mas may effect siya. So that's your maintenance, no? So brush, then spit, di ba? No rinsing. Totoo yun. Second po, nakakasira daw po ba ng taste buds ang labis na pagsisipilyo at paggamit ng toothpaste?
nakakasira daw po ba ng taste buds natin yung panlasa sa dila? Hindi, no. Depending on if there's alcohol. Usually the mouthwashes, mga alcohol, may mga mouthwashes that has alcohol, no? Sometimes when you use it, again, it dries up the mouth. When when your mouth becomes dry, you have more acid in the mouth. Then if you have more acid in the mouth, you'll be prone to dental decay. Next po natin yung pagtatanggal po ng mga tirang pagkain sa mga ngipin natin, o tinatawag na tinga. Ligtas po ba na gumamit tayo ng toothpick or mag-floss? Madalas na mag-floss? Okay, flossing is important. Kasi yung toothpick kasi yung tendency, di ba, ang toothpick is made of parang wood siya, parang kahoy or plastic, no? So ang tendency nun, kaya napansin mo those who use toothpick, lalo lumalaki yung in-between, no? Nagkakaroon ng gap because it pushes the tooth to separate. So, yun yung problem. At the same time, it also damages the gum, no? So, it's matatanggal nga yung tinga, pero the damage sa ngipin. Nangyayari, mas maraming damage, no? That will cause. And aside from, instead of using floss. Ang floss, maganda rin ang floss to remove the dumi, the tinga, no? Then, better pa nga, may tinatawag tayong interdental brush, no? Yung parang scoba ng in-between the teeth, no? Kinaganon mo lang yun eh. So, but as I told you, it's not popular here in the Philippines because of the cost and everything. But ideally, you use also interdental. Malinis mo yung in-between the teeth. Pero Doc, general question lang po ulit, no? What do you think is the reason po ba bakit marami pa rin pong Pinoy, kahit ngayon laganap na rin po yung mga information na to sa online, especially mga facts po about sa oral healthcare, bakit marami pa rin Pinoy po may poor oral health? Siguro education. Number one is education. Kulang pa rin yung pag-disseminate na information, no? So, even in children, ang kasama namin that helps us are the pediatricians, eh. Kasi they're the first doctors who see the child, no? So, yun yung mga laging nagre-refer sa amin are the pediatricians, no? So, because they see at an earlier age, ito yung may concern. So, education ang kailangan talaga natin, no? Kulang tayo sa pagpukpok. Even the local chapters, dapat kailangan meron tayong program for everyone to know about the right way of brushing, how many times magbabrush. So it's all information ang kailangan natin. Kahit kagaya imagine mo meron na tayong social media, but kulang pa rin eh. Kasi ang lumalabas sa social media yung mga hindi naman totoo. I just want to share also na marami ako nakikita yung mga do-it-yourself na braces. Mga dental. So you can just imagine, ako, layman, walang training, naglalagay ka doon. May nakita pa sa loob ng van, kinakabit. No? So after a few months, kita mo gumagalaw na yung ipin. No? So again, you choose your dentist. Hindi porke, kasi naging status symbols for some kids eh. Diba? Gusto lang braces, diba? Kala nila maganda, pero at the end of the day, kita mo, mga reklamo, gumagalaw na yung ipin kasi mali nga yung bulok na. Yung approach, diba? Parang tinansya lang nila, diba? Right now, in Asian Hospital, no? We're trying to, yung theme namin for this month is, tawag namin dyan, Oral Health Matters, no? So, what do you mean by oral health? So that means, oral health it's part of the well-being of a person, di ba? Ibig sabihin, greatly neglected ang oral, no? Thank you so much po, no? Pero bago po tayo magtapos, baka may kaunting paalala po kayo ulit sa ating mga viewers tungkol sa tamang pag-aalaga po ng ating mga oral health, ngayong Oral Health Month po. Alam nyo, meron akong sasabihin, merong madali lang, no? Parang 222. Ano ba yung 222 na yan?
So I tell my patients, don't forget 222. Brush your teeth 2 times a day for 2 minutes and visit the dentist twice a year. So yun lang, 222, di ba? Okay, so that's it. Pero Doc, sa mga gustong magpatingin po, saan po ba kayo nila pwedeng puntahan po? Sa Asian Hospital po ko, I'm sa medical office building, so you can search sa baba pa lang, you can ask for Dr. Rafi Borromeo, gayon. So I'm part of the dental medicine group of Asian Hospital. And by the way, before we end, I'd like to invite everyone sa February 27 and 28, meron po kaming mga programs in the hospital. We have a lecture on yung sabi ko yung biofilm on the mouth, and we have lectures on yung AI integration, yung aligners para sa mga alternative to braces. So everyone is invited there, and dito at the same time meron kaming programs sa isang we have also a yearly program dun sa isang abandoned kids in merong facility that mga abandoned kids nandun. So we do palaro, we do education, we do a lot of parang a whole day program for them on oral health. So yun lang po. Thank you so much po. Maraming salamat po ulit, Doc Rafi Borromeo from Department of Dental Medicine at Asian Hospital and Medical Center. Once again, thank you so much po, Doc. At yan na po ang ating episode ngayong linggo. Naway nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Makita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Experts Opinion.